Eto madudes ang quality yet affordable 144 dual sport off-road bike ni Kawasaki. Ang KLX 150S Special Edition. Why bakit special kamo? Well, eto lang naman ang nag-iisang sub 150cc ni Kawasaki na naka-inverted forks. Nakargado na ng mga additional safety accessories gaya ng guard lever, skid plate, frame cover at ang nag-iisang sub 150 dual sport na naka full LED headlight. Sa looks at design ng motor na to, hindi mo akalain na nasa price range lang pala siya ng 134,900 pesos. Sa seat height ng motor na to, yes madudes, kailangan mo talaga ng height requirement ng at least 5'5" or at least 5'7" minimum para maabot mo ng manageable na tiptoe. Kasi meron itong seat height na around 765mm. I'm 5'7" and obviously hindi ko siya flat-footed. Pero manipis at magaan lang siya kaya madali lang siyang i-handle. This bike madudes is powered by a 144cc 4-stroke, air-cooled, single overhead cam carbureted engine. With a max horsepower output of 11.53 HP at 8,000 RPM, and a torque output of 11.3 Nm at 6,500 RPM. Oh yes, my dudes, essentially may lakas lamang ito na comparable sa mga 125 na mga scooter. While it's true na hindi siya kasing lakas ng mga conventional na motor for the street, but hold your tits, ipapaalala ko lang ulit sa inyo, ang motor na to is a dual sport off-road bike na dinisign para ipanggapang mo sa putikan. So wala ka talagang masang mataas na top and high output sa motor na to dahil mostly nasa low to mid end sumisipa ang power niya. Hence the why bakit meron lamang siyang 5-speed gearbox kasi useless na sa motor na to ang pang-anim. Usually kasi madudes pa nag-off-road ka ay bihira mo naman talaga magagamit yan kahit yung 5th gear niya. Sa highway mo lang talaga magagamit yan at hindi ko man ito nasubukan sa highway. Panigurado mabibitin ka talaga sa motor na to madudes dahil short gear driven nga lang siya. And in terms of sa kakayahan niya sa pag-offroad or in this case sa pag-testing natin sa MX Trail Racetrack, it's got more than enough power for beginner rider and as well as a beginner bike. Kung nabitin man ako yun ay dahil sa lack of skill and experience ko sa racetrack. And most of the time I spend my time with this bike madudes is naka third gear lang ako dyan. Which means malapad yung power bandang motor to play around with a single gear. Pero ang nagustuhan ko talaga sa motor na to madudes is yung handling, especially sa front end niya. Syempre given na yung matagtag talaga sa road condition dito pero naging manageable pa rin yung handling niya. Kahit na malikot yung naging traction ng pang ADV na gulong na nakakabit sa na-testing kong motor. Iba pa rin talaga ang performance ng inverted forks lalo na sa mga pabugsok kung saan nandun pa rin yung stability niya. Size pala ng mga gulong nito madudes is 21 inches sa harap and 18 inches wheels sa likod with a dual sport IRC branded tires. Kung eto lang sana yung gulong na nakakabit sa na-testing nating units ay for sure balls na mas makapit to base sa napansin natin sa mga sumubok. Ngayon kung ang concern mo sa motor na to madudes ay yak! Carbureted tapos air-cooled, mag-Sniper 155 or Raider 155 ko na lang makakasibak pa ko ng big bike. Well, obviously kung gusto mo ng matipid at mas practical pang commute sa sementadong daan, then yes, of course, by all means, piliin mo talaga kung saan mo gustong lumugar. But then again, madudes, hindi tayo pare-pareho ng needs at kagustuhan. Carbureted at air-cooled man ito ay may advantages pa rin naman yan. Tulad ng ito na yung pinakamagaan na 150 dual sport. And also, you don't need to worry na baka madamage yung radiator at gumastos at magpalit ka pa ng coolant dahil air-cooled nga lang yan. Hindi naman kaagad madaling mag-overheat yan as long as marunong kang mag-alaga ng motor. Yun nga lang syempre medyo malakas yan sa gas na nag-average ng 35 km per liter on a 6.5 liters of fuel tank. So all in all madudes, kung ang trip mo ay yung pang above average in terms of looks and handling components sa mga pang entry level dual sports, I think the Kawasaki KLX 150S Special Edition is a great option kung naghahanap ka ng quality yet affordable na pang entry level off-road bike.
So, if you have more questions, my dudes, feel free to ask me na lang down in the comment section below. And also, big shoutout pala kay Sir John Pebrioso, the manager of Kawasaki Cream Naga, sa pag-invite sa atin dito sa event. And also, shoutout din sa nakasama ko na si Boss Rev Motovlog. You can check out his channel, my dudes, kung gusto nyo makita yung POV niya sa test ride namin. And as always, my dudes, thanks for watching and see you ulit sa ating next Just Jeremes Mess. Tang ina!